creation, ng paglikha ng mundo. Ang pangalawa, kagabi. Yes, saan nagsimula ang kasalanan? Matapos na gawin ng Diyos ang isang perfectong mundo na napakaganda, may pumasok na isang panira, which is yung kasalanan. At ngayong gabi, ako naniniwala pag-aaralan natin ang solusyon dito po sa kasalanan. Ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Ito po ay napakagandang topic na atin pong inaabang-abangan. Kaya po, pumirmi po kayo sa inyong mga upuan at ihanda po natin ating mga pakinig upang tanggapin po natin ang mensahe ng langit sa gabing ito. So, sa ating pong pagsisimula, kakatayin po natin yung ating theme song. Tapos po tayo po ay magbe-pray. Pakyaw ako na rin. Okay, tayo tayo sama-sama. Tumayo para pa-awaken natin theme song. I've discovered the way of gladness. Yes. Mankind is searching every day in quest of something new, but I have found a living way, the path of pleasures through. I've discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. It's a happiness without alloy. I've discovered the fountain of blessings. I've discovered the living word. Was the greatest of all discoveries, and I found Jesus, my Lord. I found the pearl of greatest price, eternal life so fair. 'Twas through the Savior's sacrifice I found this jewel rare. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without alloy. I discovered the fountain of blessings. I discovered the living word. Was the greatest of all discoveries, when I found Jesus, my Lord. Tayo po yung ako para sa panalangin. Natamila po namin Diyos, salamat po sa pagkakataon ko. Sa panahon na kung saan po ay patuloy kami natututo sa iyong mga salita. Na ang pupuri ay nauukol lang po sa inyong Panginoon. Patuloy mo kami ginagabayan upang maunawaan po namin lubusan ng iyong kalooban. At ano ang mga bagay na aming gagawin upang patuloy namin matamo ang iyong pagpapala. Alam namin, Panginoon, na ang kalagayan sa harap niyo, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran.
sa lahat ng mga ito upang kami makaranas sa kapayapaan, magkaroon ng karapatang lumapit sa luklukan ng awa at kami po'y maghayag ng aming pong mga panalangin. So, at ito, Panginoon, ay ilalapit po namin ang gagawin po namin pag-aaral na kung saan ay alam po namin na kami lubusan nakikinabang sa pamagitan po ng inyong lingkod sa katawan po ni Brother June Sumingkit. Tulungan niyo po siya na maging gamitin po siya, ipagkaloob ang karunungan kung saan po ipapaabot sa lahat kasama po ang aming mga kaibigan na matyaga pong nakikinig at alam po namin na sila po ay lubusan nakikinabang din sa inyong mga salita. Nawa ang bawat isa na narito, Panginoon, ay patuloy na makaabot sa kaunawaan ng lahat po na aming pag-aaralan. Ito po ay maging bahagi ng aming pong pag-aantay tayo nalalapit na pagbabalik ay habang kami naman po, Panginoon, ay patuloy na nag-aaral ng salita upang ang daan sa kaligtasan ay patuloy namin matunghayan sa pamagitan din ng mga kaunawaan at karunungan na aming pagtatanggapin sa gabi-gabi na ito. Lubusan kami nagpapasalamat, Panginoon, at sa mga oras ito ay patuloy namin inanyayahan na yung mahalagang presensya sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na siya pong mangangasiwa, magpapaunawa at magagabay upang maabot namin ang lahat-lahat ng aming pong kapakinabangan sa aming tatanggaping salita sa gabi ito. Salamat, dakilang Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat ito'y hiling at pinapasalamatan sa pangalan ka ng Jesus. Amen. Amen. Bago ko po tawagin si Brother June upang bigay po ang ating pag-aaral sa gabing ito, tayo po'y makakarinig muna ng isang tanging bilang na ipagkakaloob po ng Hermano Siblings sa aking pong mga anak. Hello? Hello? About the one who makes my heart beat.
I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. His presence is a treasure this world can afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I make the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Maraming salamat sa mga awit, no? Maraming salamat sa awit sa mga hermano siblings. Ang galing kumanta, no? Mga bata pa lang yan, lalo na pag lumaki, no? Parang magandang pagka-trainee sa mga kabataan ito paano magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat din sa mga kapatid natin na gabi-gabing naririto kasama sa ating mga kaibigan na naririto. Bago tayo magpasimula, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, sa inyo, Panginoon, ang papuri, pasasalamat. Kami lamang ay habang lingkod ninyo na gumagawa sa inyong banal na gawain. Sa gabing ito, Panginoon, panibagong paksa ang aming tatalakayin at nasa pangatlong gabi na po kami. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangunguna at aggabay ng banal na Espiritu sumasa aming kalagitnaan. Pagpapalain ng aming paksa, may kinalaman sa plano ng kaligtasan. Aming hiling at dalangin, Panginoon, ipagkaloob ninyo sa amin ang malinaw na kaisipan na aming maunawaan, ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat, Ama, sa inyong pagdinig sa aming dalangin.
Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi, pangatlo na tayo na. Pangatlong gabi ang ating paksa ngayon. At ang ating topic may kinalaman sa ya, maganda. Buo ito sa parang hindi lumaki. Wala pa palang connection connector. Connector pala natin. Kaya pala hindi lumabas. Yan. Ito ang ating paksa ngayong gabi. Ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Ang ating topic kagabi may kinalaman sa kasalanan. Nang ginawa niya ang ating mundo isang maganda, napakabuti. Yun yung declaration ng Panginoon. Napakabuti. Perpektong mundo ang kanyang nilikha. Pero kagabi ating nakikita na nasira ito dahil sa kasalanan. At ang kasalanan, ito po ay nagpahiwalay. Ngayong gabi, atin namang pag-aralan mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan ito, anong ginawang pasya ng Diyos? Paano niya ililigtas ang tao na nagkakasala? Kaya nga ang ating paksa ngayong gabi may kinalaman sa kaligtasan. Plano niya sa kaligtasan. Paano ba tayo nahihiwalay? At ano bang nakapagpahiwalay sa atin sa Diyos? Ito yung talata mga kapatid, Isaiah 59 verse 2. Kung di pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Anong nakapagpahiwalay? Ang inyong kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Ito yung libil ng kasalanan. Kaya nga kapag ang tao maraming ginagawang kasalanan, anong sabi natin? Samang-sama yung tao na yan. Kasi libil po ito ng kasalanan. At ang libil ng kasalanan nating ginagawa mga kapatid, ito po yung nagpahiwalay. At pangalawa, at ang inyong mga kasalanan siyang nagkubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Dalawa lang ang bagay na nakapagpahiwalay sa atin sa Diyos. Una, yung ating kasamaan. Pangalawa, yung ating kasalanan, ito yung nagkubli. No? Nakalagay sa pagitan natin at sa ating Diyos. Nung pumasok ang kasalanan, alam niyo mga kapatid, anong nagiging resulta? Nahubad yung liwanag na dati nating kasuotan. Yung kaluwalhatian ng Diyos, yung glory ng Diyos, na dati kasuotan natin, wala tayong kamatayan, ang ating kalagayan, tayo po'y banal, matuwid, katulad sa Diyos kasi kalarawan tayo ng Diyos, nawala nung ang kasalanan pumasok. Kaya pangalawang nangyayari sa tao nung pumasok ang kasalanan, at anong sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung kaluwalhatian ng Diyos hindi na natin kayang abutin. Ang natin nawala. Kaya nalungkot na ang tao nung siya'y nahiwalay sa Diyos. Mayroong 5 solusyon na pwedeng gagawin ng Diyos. Pero hindi niya, mayroong 4 na pwede niyang gagawin pero hindi niya ginawa. At yung pinili ng Panginoon yung 5. Una, mga kapatid, pwedeng gagawin ito ng Diyos. Maaaring puksain ng Diyos ang nagkakasala. Nung nagkakasala si Lucifer doon sa langit, pwede ba niyang patayin kaagad? Pwede. Pakidlatan lang niya
Ano sasabihin lang ng Diyos, patay siya kaagad. No? Pero bakit hindi pinatay ng Panginoon? Una mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. No? At kapag ang likas ng Diyos na pag-ibig, hindi niya po pwedeng kapag magkakasala, papatayin kaagad. Lahat tayo po dito mga kapatid, nagkakasala po tayo, pero hindi po tayo pinatay kaagad. No? Bakit hindi ginawa na pinuksa niya kaagad? Kung mayroong magkakasala sa kanyang kaharian, patayin niya kaagad, pwede niyang gagawin yon. Pero bakit ito hindi niya ginawa? Sabi ni Frank Preden, ito po'y hindi solusyon sa problema ng kasalanan ang pagpatay kaagad. No? Ang matuwid na mga anghel magtanong. Anong tanong ng mga matuwid na mga anghel? Bakit? Kasi sa loob ng million of years o billion of years, ipalagay natin, billion of years na nabubuhay doon si Lucifer sa langit, hindi pa sila nakakakita ng nilalang na nagkakasala. No? Anong ibig sabihin? Inosente po ang lahat na nilalang sa langit at sa ibang planeta patungkol sa kasalanan. Anong sabi ng Diyos sa langit? Sino sa inyo ang magkakasala, mahiwalay sa akin. Higit sa lahat, mamamatay siya. No? Ang tanong ng mga anghel, ano ang kasalanan? Ano yung mamamatay? Naintindihan ninyo yung mga kapatid? Yung kasalanan, hindi nila naintindihan. Kahit yung sinabi ng Diyos, ang lahat na magkakasala, mamamatay, ang mga anghel hindi nila naintindihan. No? Anong ibig sabihin? Inosente ang lahat na nilalang sa langit, hindi nila naintindihan ang kasalanan. Kaya nga, bumangon ang kasalanan, sabi ng Diyos kay Lucifer, sa iyo nagmula ang kasalanan, ikaw ang gumawa, no? Ikaw ang nag-imbento sa kasalanan, bigyan kita ng panahon. Ipaliwanag mo sa madla ano ang kasalanan at ang resulta ng kasalanan. Anong ibig sabihin? No? Ay ipapakita ng Panginoon gaano kasama ang kasalanan. Kaya binigyan ito ng panahon. No? Kaya mapapansin ninyo, at kung pinatay ka agad, magtanong ang mga anghel, bakit mo siya pinatay? At hindi po solusyon ang pagpatay. Kaya nga, mapapansin ninyo kung bakit ang sanlibutan pinabayaan ng Diyos sa kasamaan. Kasi ang kasalanan, binibigyan niya ito ng panahon. Kung pinatay ka agad, magresulta lamang ito ng takot at duda sa matuwid na mga anghel. Kaya nga, ang pasya ng Panginoon, hindi niya pinatay. Kasi ito yung mabuting pasya na gagawin sa isang matuwid na Diyos. Pangalawa, mga kapatid, maaring alisin ng Diyos ang batas. Pwede ba niyang gagawin yan? Ito yung iniisip ng maraming relihiyon. Nang namatay daw si Jesus Christ, wala ng batas. Pwede ba yon? At totoo ba na wala ng batas? No? Mayroon. Bakit nagpili tayo ng senador na gagawa ng batas? Batas pa kaya ng Diyos ang nawala? Bakit huhulihin ang pumatay at nagnakaw? Diba? Hindi po pwedeng walang batas. Yung pagsabi nilang wala na yung 10 Commandments, kasinungalingan po yan. No? Hindi po totoo. Kasi pwedeng gagawin ng Diyos na wala ng batas, pero anong magiging resulta? Pawalan niya ng bisa. Ngunit kung ito'y gawin ng Diyos, posibleng walang mabubuting magagawa ang tao. Anong ibig sabihin? Ang tao'y walang pamantayan o moral values. No? Kasi itong batas ng Diyos, ito yung standard of righteousness. Malalaman natin kung ano yung katuwiran at kung ano yung mali sa pamamagitan ng batas. Diba? Napapansin ninyo? Alisin mo ang batas. Mayroon pa bang pamantayan? Wala na. No? Mayroon pa bang direksyon ang kanyang linalang? Wala nang direksyon. No? Kasi ang batas nating pinag-aralan, kaayusan. Pwedeng gagawin ng Diyos, o sige, hindi pala ninyo kayang alisin ang batas, hindi pala kaya ninyong tuparin ang batas, alisin ko na yan. Pero may kabutihan pa bang magagawa ang kanyang linalang? Mayroon pa bang mabuting kalagayan? Walang mabuting kalagayan. Walang kaayusan kapag mayroong batas. Kaya nga, yung desisyon na yan, hindi yan ginawa ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, maaring pilitin niya ang mga tao na sundin siya. Para hindi ako magkakasala, dapat
nag-assign ang Panginoon ng anghel, magdidikta sa akin araw-araw. Pwede bang gagawin ng Diyos yan? O, yung gagawin mo, nakalista, buong araw, maghapon. Pero palagay ninyo, masaya kaya ang tao? No? Hindi po siya masaya. Kaya nga, hindi din yan ginawa ng Diyos na pilitin ang tao na sundin siya. No? Maghalal siya ng tagamasid. No? Ngunit ito'y magre-resulta lamang sa panlabas na pagsunod. Nakasuot lamang sa isang maskara, hindi nagmula sa puso. Dito, hindi nalulugod ang Diyos. Ikaapat, mga kapatid, maaring alisin niya ang ating kalayaan. Pwede bang gagawin ng Diyos yan? No? Dahil nagkakasala kayo, wala na kayong freedom of choice. Hindi na kayo magdesisyon sa inyong sarili. Ako na ang magdesisyon. Pwede bang gagawin ng Diyos yan? Pwede. Pero ginawa ba ng Diyos? Hindi. No? Ang galaw niya nakaprograma, parang robot, gamit ka na lang ng Diyos. At hindi, gamit na lang, hindi nalulugod ang Diyos ng ganong pagsunod. Pero, alam niyo mga kapatid, ang pasya, ang pinili ng Panginoon na desisyon yung ating pag-aralan ngayon. Ang taong nahihiwalay sa Kanya, no? Na mamamatay, kukunin niya ang ating parusa. At yung batas na hindi niya nasusunod, susundin niya. No? Abutin niya ang kalagayang tao bago siya mamatay para sa mga makasalanan. At ito po yung ating pag-aralan ngayong gabi. Kung bakit si Jesus Christ napako doon sa cross. Ito po yung ating pag-aralan ngayong gabi. Ngayon, itong susunod na tanong, ating pag-aralan ito mga kapatid. Kailan ba ginawa ng Diyos ang plano sa kaligtasan? Kung mayroong plano sa kaligtasan ang Diyos, kailan niya ito dinidesisyonan? Bago ginawa ang ating sanlibutan o nung pumasok na ang kasalanan? Ano sa palagay ninyo? Alin dyan sa dalawa? Bago ginawa ang sanlibutan, gumawa sila ng plano o nang nagkakasala na si Adan at si Eva. Na ito yung sinasabi ni Jesus Christ sa Lucas 4:14, 28 hanggang 30. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog o turi na hindi muna uupo, tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan, at hindi matapos ang lahat na makikita, magsimulang siya'y libakin, na sabihin, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi kayang tapusin. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Binabanggit niya dito ang isang Diyos na bago siya gumawa ng planeta, bago siya gumawa ng mundo, bago siya gumawa ng tao, gumawa siya ng isang blueprint. Na kung mayroong rest sa Tagalog? Parang risgo ba? Anong sa Tagalog niya? Panganib. Totoo yan. No? Mayroong nakikitang panganib ang Diyos. Kapag gagawin niya ang tao na katulad sa kanyang larawan, katulad sa kanyang wangis, tapos bibigyan niya ng kalayaan, absolute freedom, pwedeng pipiliin ng tao na talikuran siya. Pwedeng pipiliin ng tao na mag-rebelde laban sa kanya. Kasi mayroon silang freedom of choice eh. Kaya nga, nang ginawa niya ang tao, nakikita ng Diyos ang panganib. Pero, nang bagamat nakikita nila ang panganib, gumawa na sila ng plano. No? Titingnan natin ang mga talata sa Biblia. Mayroon lang akong 3 binibigay. Kailan namatay si Jesus Christ? Di ba? 4,000 years after sin. Pero pag titingnan ninyo ang nakasulat sa Biblia, kailan ang pinatay ang kordero? Si Jesus Christ, isa po itong pangalan ni Jesus Christ, yung kordero na pinatay. Sabi niya dito, at ang lahat na mga nananahan sa lupa, nagsisamba sa kanya, sa hayop. At ang kanyang ang kanilang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay na mula nang itinatag ang sanlibutan. Kailan daw pinatay si Jesus? No? Ang kordero na pinatay mula nang itinatag ang
sanlibutan. No? Paano nangyayari na si Jesus pinatay mula from the foundation of the world? Kasi bago ginawa ang ating mundo, bago ginawa ang tao, mayroon ng blueprint. Anong ibig sabihin? Ang konsilyo mayroong konsilyo sa kalangitan, at ang konsilyong ito, pinag-usapan nila ang plano sa kaligtasan. Na kung sakali mayroong tendency na itong tao na ating lalalangin, no? Mayroong panganib na sila po'y magkasala, anong gagawin natin? Nakaabang na si Jesus Christ. No? Nag-usap ang God the Father, Son, at saka Holy Spirit. Sino ang kukuha sa kanilang bahagi bilang tagapagligtas? At alam ninyo sa konsilyo, sa tatlong persona ng Kadyusan, sabi ni Jesus, kung ito ang kailangan na mailigtas natin ang tao mula sa kasalanan, I am willing to die in their behalf. Si Jesus Christ, sinabi ng Biblia, namatay na siya bago itinatag ang sanlibutan. No? Bago pa nila ginawa ang tao, nakatalaga na si Jesus Christ. No? Kaya nga, kung nang nagkakasala sila, nag-meeting sila uli, nangyayari ang panganib na posibleng mangyayari. Nakukuha ninyo? Kaya ganun kabuti ang ating Diyos. Hindi pa tayo nagkakasala, nakaabang na ang ating tagapagligtas. Pangalawang talata, mga kapatid, mababasa natin sa Efeso 1:4. Ayon sa pagpili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Kailan tayo pinili ng Diyos? Bago pa pala itinatag ang sanlibutan, pinili tayo. Pero mayroong mga doktrina na bumangon ang anong doktrinang bumangon? Yung predestination. Pero hindi po natin turo yon, yung predestination. Alam niyo kung bakit hindi predestination yan? Sabi niya dito, ayon sa pagpili niya sa atin na bago itinatag, hindi sinabing bago ayon sa pagpili niya sa atin, yung Kanya, yung in Him. Sino itong Kanya? Sino itong in Him? Ayon sa pagpili niya sa atin sa Kanya. Itong Kanya, ang tinutukoy dito si Jesus. Nang si Jesus nakaabang bilang tagapagligtas, no? Magiging tagapagligtas ito kapag pipiliin natin si Jesus. Ay pinipili ka na niya bago itinatag ang sanlibutan. Anong ibig sabihin? Itong plano ng Diyos sa kaligtasan, kapag magkakasala ang tao, mayroong tagapagligtas. At kapag magpasya ang isang nilalang, natatanggapin siya, pipiliin na tanggapin ang tagapagligtas. Anong sabi niya dito? Ano na siya? Ay pinili na niya tayo na makabilang sa mga naliligtas. Wala pong predestination dyan. Ang nakaabang dyan, mga kapatid, ay ang tagapagligtas. Kaya nga, pag i-analyze ninyo, ayon sa pagpili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Kung predestination yan siya, mga kapatid, wala yung word na Kanya. Ganito ang pagbabasa niya. Ayon sa pagpili niya sa atin bago itinatag ang sanlibutan, predestination niya. Pero kung nilagyan ng Kanya, hindi po pwedeng predestination. Kasi magdesisyon tayo na tatanggapin ang tagapagligtas. Nakukuha ninyo, mga kapatid, yung pagkakaiba? No? Kapag ang mga pinili na mga maliligtas bago itinatag ang sanlibutan, yung magdesisyon na tanggapin ang tagapagligtas. Na? Yun yung mga kapatid. Upang tayo'y magiging banal. So ang mga maliligtas, mga kapatid, pinagiging banal sa pamamagitan ng tagapagligtas. Na walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa 5, at tayo'y itinatalaga niya ng una pang sa pagkakukup na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Dito, ikatatlo, mga kapatid.
Ito yung mga talata sa Biblia. Sabi niya dito, at inyong nalalaman kayo'y tinubos hindi sa mga bagay na nasisira, sa pilak o ginto, o mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi sa mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan, walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Na sabi niya dito, na nakilala ng una bago itinatag ang sanlibutan. So, ibig sabihin, sa plano nila, kapag magkakasala ang tao, bibilihin ito hindi sa pilak at ginto, kundi sa mahalagang dugo, no? Gaya ng korderong walang kapintasan, walang dungis, sa makatuwid bagay dugo ni Kristo. So, nakaabang si Jesus Christ na kapag magkakasala ang tao, mapapatawad lamang ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo. At kailan ito ginagawa? Nakikilala ng una bago itinatag ang sanlibutan. So, ang plano ng Diyos sa kaligtasan, bago pa nila ginawa ang ating planeta, mayroon ng blueprint. Mayroon ng plano paano maliligtas ang tao na magkakasala. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Bagamat mayroong panganib na mahiwalay ang tao, hindi na problema ang Diyos kasi ililigtas nila ang tao. Alam niyo mga kapatid, kung bakit siya napako doon sa cross, kinuha niya ang ating parusa. Na tayo sana yung mamatay sa ating kasalanan, no? Dahil sa kanyang pagmamahal, siya ang namatay para sa atin. Kaya nga yung sulat niya sa Roma, na habang tayo'y makasalanan pa, si Kristo namatay sa atin. Kaya nga, dito mga kapatid, kung sabi ni Frank Braden, no? When Adam and Eve sinned, they created a gap of separation between man and God. The sin of succeeding generation have widened and deepened that gap. Nang nagkakasala daw si Adan at si Eva, gumawa ito ng isang malalim na bangin. No? At habang nagkakasala sila sa maraming henerasyon, palalim na palalim ang bangin. Anong ibig sabihin? Bawat kasalanan na ating nagawa, mga kapatid, ang ating pagkahiwalay sa ating Diyos, palayo ng palayo. Bawat kasalanan na ating ginagawa. No? Kaya ang alam niyo yung nagpahiwalay lang sa atin sa Diyos, kasalanan lang talaga. At bawat pagkakasala natin, palayo ng palayo ang ating distansya sa ating Diyos. At sa resulta sa kasalanan, napakalaki ang parusa sa kasalanan, mga kapatid, sapagkat kamatayan lamang ang kabayaran nito. Diba? Anong sulat ng talata? Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. No? At hindi kayang bayaran ang kanyang pagkakautang. At mayroong sulat si Apostol Pablo sa Roma 3:10 hanggang 12, gaya ng nasusulat, nakatala ito sa mga aklat sa kalangitan, walang matuwid, wala kahit isa. Mayroon pa bang tao na hindi nagkakasala? Lahat nagkakasala. Mayroong mga tao sa Biblia na mula sa kasalanan nagiging sakdal. Pero nagkakasala sila muna nang na-realize nila na hindi mabuti ang kasalanan, iniwanan nila ang kasalanan, nagiging sakdal. Katulad ni Job. Si Job nakakaranas din ng kasalanan, pero iniwanan ang kasalanan, nagiging sakdal siya nang iniwanan ang kasalanan. Pero ang tala ng Biblia, sabi niya, lahat ng mga tao, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatalastas, walang humanap sa Diyos. Silang lahat nagsisilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, ibig sabihin, walang tao na hindi nabahiran ng kasalanan. Lahat tayo, no? Kahit ako na nagtuturo sa inyo, may bahid din ng kasalanan. No? Kagibaan, ito yung sinasabi, kahirapan nasa kanilang mga daan. Maraming mga tao na nagsasabi na kung mabuti ang ating presidente, hindi tayo maghihirap. Kung matuwid ang lahat nating mga politiko, hindi tayo maghihirap. Hindi po yun totoo.
ang dahilan kung bakit tayo naghihirap, hindi po ang ating mga politiko, kundi kung bakit tayo naghihirap, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Sabi ng Biblia, kagibaan, kahirapan, nasa kanilang mga daan. Kung paano tayo naghihirap, resulta po ito ng kasalanan. No? Kaya nga, sa panahon ni Jesus Christ, mayroong ipinanganak na bulag. No? Sino yung pangalan niya? Si Bartimeo. Sabi ng mga alagad, Guro, anong masasabi mo sa taong ito? Ipinanganak siyang bulag. Mayroong mga sabi-sabi na sabi nila, ang taong ito nagkakasala ang kanyang magulang. Ang iba naman nagsabi, si Bartimeo nakakasala sa tiyan ng kanyang ina nang ipinanganak siyang bulag. Anong masasabi mo? Anong sabi ni Jesus? Nagkakamali kayo. Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkakasala siya. Hindi din siya ipinanganak ng bulag dahil nagkakasala ang kanyang ina. Isa lang ang dahilan kung bakit siya ipinanganak na bulag, upang sa pamamagitan niya mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero mayroong paraphrase, pinaparaphrase nila yung Bible. Nagustuhan ko yung paraphrase, mga kapatid. Sabi doon sa paraphrase, hindi ipinanganak si Bartimeo na bulag dahil nagkakasala siya or nagkakasala ang kanyang ina. Isa lang ang dahilan kung bakit siya ipinanganak na bulag. Dahil nakatira siya sa mundong ito na nandito ang kasalanan. Habang nandito ang kasalanan, mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Hindi mawawala ang kagibaan, kahirapan sa ating mga daan. Mananatili ito habang naririto ang kasalanan. Kaya nga gusto ng Panginoon wawakasan itong kasalanan. Ito yung dahilan kung bakit tayo nahiwalay. No? At sabi niya dito, at ang daan ng kapayapaan hindi na nila nakikilala. Ano ba daan ng kapayapaan na hindi nakikilala ng mga tao? Alam niyo yung daan ng kapayapaan, pinag-aralan ko sa Bible, kautusan po yun na hindi na nila kinikilala. Ang mga taong gumagawa ng kasalanan, lumalabag sila sa kautusan. Hindi nila kinikilala ang utos ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, ang daan ng kapayapaan, hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. No? Karamihan sa mga tao, wala nang takot sa Diyos. At ito yung kasunod, sapagkat ang lahat ng nagkasala nga, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ang kalagayan ng tao, kung ating titingnan, humarap siya sa judgment ng Panginoon o sa kautusan ng Panginoon, sapagkat yun yung kanyang kahatulan. Ang hatol ng Panginoon, lahat nagkakasala, lahat dapat mamatay. No? Pero mapapansin ninyo, nung ang tao nagkakasala, nagplano ba ang tao sa kaligtasan? Nung nagkakasala si Adan at si Eva, ano ang kanilang ginagawa? No? At kung ating babasahin natin yung Genesis 7 o Genesis 3 verse 7, anong hakbang ang ginawa ni Adan at ni Eva? Ito, mga kapatid. No? At parihong nabuksan ang kanilang mata. At nalalaman nilang sila'y mga hubad, magkakasama silang nagtahi ng mga dahon ng igos at kanilang ginawang pangtakip. Anong ibig sabihin? Nung nalalaman nilang sila'y nagkakasala laban sa Diyos, mayroon silang paraan. Ito yung kanilang paraan. Sama-sama silang nagtahi ng dahon ng igos. Sa anong kadahilanan? Upang takpan nila ang kanilang kahubaran. No? Ito yung kanilang paraan para makaharap sila sa Diyos. At alam niyo kung bakit dumami ang religion ngayon. Gusto nilang itutuwid ang kanilang mga gawa sa harapan ng Panginoon. Pero tinanggap ba ng Diyos ang kanilang ginagawa? Hindi. Kasi hindi po ito ang tamang paraan. At ito yung kasunod na tanong, may magagawa ba ang tao ililigtas ang kanyang sarili? Kaya ba natin, magagawa ba natin ito? Na dahil nahiwalay tayo sa Diyos, na gusto nating makabalik sa Diyos, kaya ba nating baguhin ang ating sarili? Ito yung
Ito yung sabi ni Propeta Jeremiah. No? Sabi ng Panginoon, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o leopardo ng kanyang batik, kung magkagayoy, makakagawa ba naman kayo ng mabuti na bihasa ng gumagawa ng masama? Ano ba yung leopardo? Yung parang tiger. No? Kaya bang baguhin ang balahibo ng leopardo? Kaya mo bang papuputiin? Hindi kaya. Yung Ethiopia ng kanyang balat, no, yung maitim na balat ng isang negro, kaya mo ba yung papuputiin? Hindi mo yun kaya. Kaya nga sabi ng Panginoon, no, makapagbabago ba kayo sa inyong sarili na bihasa ng gumagawa ng masama? Sabi ng Panginoon, imposible. Hopeless. Yan yung ibig sabihin yan, na baguhin ninyo ang inyong sarili. May maliban kung mayroong tulong ng kalangitan. Ito pang sulat ni Propeta Isaias, sapagkat kaming lahat parang naging marumi sa harapan ng Diyos, no? At lahat ng naming katuwiran gaya ng parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Itinatangay kami sa ganang aming kasamaan na parang hangin. Anong ibig sabihin? Hinahalin tulad ni Propeta Jeremiah na tinatangay tayo ng ating kasamaan, na parang natangay ng hangin. Wala tayong kapangyarihan baguhin ang ating likas na mga makasalanan. No? At ang ating katuwiran, katulad lang siya sa maruming, basahan. Hindi matatanggap ng Diyos. At kung ating titingnan, no, kaya ba nating iligtas ang ating sarili? Ito yung, mga kapatid, ito yung man is hopeless to save himself. Ang tao, nung siya nahiwalay sa kanyang Diyos, walang pag-asa na mailigtas niya ang kanyang sarili, maliban kung mayroong tulong sa kalangitan. Kaya, sapagkat siya ay Diyos na mahabagin, maawain, no? He provides the payment for penalty. Nakita niya ang tao na hindi kayang bayaran ang kanyang pagkakautang, no? Nang gumawa siya ng kasalanan, niyakap siya ng Diyos. Sabi, naintindihan ng Diyos, hindi mo kaya baguhin ang iyong sarili, maliban ko sa tulong ng kalangitan. Kaya nga, ang Diyos ang nagpasya, no? Ito ang bahagi ng Diyos sa pagliligtas sa tao. No? Kaya nga, sa kaligtasan, ang Diyos ang nagpasya na tulungan tayo. At ito po yung unang bahagi ng Diyos. At tinatawag po ito, mga kapatid, ito yung rescue operation sa taong nahulog sa kasalanan. So, anong nagagawa? Anong first na prophecy sa Bible? Yung Genesis 3:15. Pag-aalitin ko ang ahas at ang babae, ang binhi ng ahas at ang binhi ng babae. Anong sabi ng talata? No? At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ang binhi ng ahas, yun yung mga taong masasama. No? At yung binhi ng babae, si Jesus Christ. Kasi sa plano sa kaligtasan, ang Diyos magkatawang tao. No? At babayaran niya ang ating kasalanan. At ang anong gagawin ng tagapagligtas? Ito ang dudurog sa ulo ng ahas. Ang gawa ng kasamaan, gawa ng kasalanan, dudurugin niya doon sa krus. At kapag madudurog ito, no, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kapag siya mabuhay, ang lahat ng mga makasalanan mabuhay katulad ng kanyang tagapagligtas. No? Kaya yun yung ikaw ay dudurog sa kanyang ulo at ang ahas naman dudurog sa kanyang sakong. Anong ibig sabihin? Ang binhi ng ahas, sila naman ang magpipersecute sa iglesia ng Panginoon. Yun yung labanan. Yun yung malaking labanan. Ibig sabihin, ito yung sulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy. 505, paragraph 1. The divine sentence pronounced against Satan, yung Genesis 3:15. After the fall of man, was also a prophecy embracing all the ages to the close of time,
and foreshadowing the great conflict to engage all the races of men who should live upon the earth. Kaya yun yung itong labanan, propesya ito, na labanan na hindi matitigil hanggang sa huling kapanahunan. No? Ang Diyos nagpaplano sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. No? Di ba? Ang Diyos, ang tao nagplano sa pamamagitan ng gawa. Nagtahi sila ng dahon ng igos, ginawa nilang pantakip. Pero anong ginawa ng Diyos? Tinanggap ba yun ng Diyos? Hindi. Bakit? Siya ang nagpaplano. Anong plano ng Diyos? No? Sa kaligtasan ng tao. Genesis 3:21. Anong ginawa ng Diyos sa verse 21? At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. Anong ibig sabihin? Yung dahon ng igos na kanilang ginawang damit, hinubad yun ng Diyos. At alam mo anong ginawa ng Diyos? Adan, kukuha ka sa pinakapaborito mong hayop dito sa halamanan. At alam ninyo yung paboritong hayop ni Adan, kinuha niya yung tupa, dinala sa harapan ng Panginoon. At binigyan siya ng Panginoon ng patalim. Sabi niya, dahil sa iyong kasalanan, papatayin mo ang tupa. At alam mo, si Adan, hawak niya yung patalim, nangangatal siya. Kasi mahal niya yung tupa doon sa halamanan ng Eden. No? Paborito niya yung hayop, pero binigyan siya ng patalim. Kung ayaw niyang papatayin, sabi niya, kung hindi mo papatayin yan, ikaw ang mamamatay. So, walang magagawa si Adan, pinatayin niya yon. At alam ninyo, yung hayop na pinatay ni Adan, ginawa itong kasuotan ng Diyos, ito yung ginawang pantakip. Ginawa sila ng Diyos ng kasuotan. Anong ibig sabihin yan? Ito po'y larawan na ang magbabayad ng kanilang kasalanan, ang inosenteng kahalili. Inosenteng kahalili ba ang tupa? Yes. At ang tupa na namatay doon sa Garden ng Eden, nagsimbolo po yun sa kanilang manlalalang na mamatay sa alang-alang sa kanila. Kung hindi mamatay ang gumawa sa tao, walang pag-asa ang tao na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po ang plano sa kaligtasan. Naintindihan ninyo mga kapatid? Mayroong inosenteng kahalili na namatay para sa kasalanan ng tao. At ito yung ginawa ng Diyos. Kaya nga, ang talata, ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat. Saan nanggagaling yung balat, mga kapatid? Sa hayop. Anong ginawa nila sa hayop? Pinatay. Kasi kung hindi mamamatay yung hayop, ang tao, siya ang mamatay. Kaya nga, mayroong inosenteng kahalili na namatay para sa kanilang kasalanan. Ito sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Saan mababasa? Hebreo 9:22. Anong nakasulat sa talata? Sabi niya dito, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, anong sabi? Walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga nang doon sila sa ilang, pinagawa sila ng Panginoon ng santuario. Alam niyo yung santuario sa ilang? Kindergarten School of Salvation. Itinuturo ng Panginoon ano ang kaligtasan. Alam niyo yung santuario sa ilang? Binibitbit nila lahat. At kapag sabi ng Panginoon, hinto kayo sa paglalakbay, una nilang isisit up ang santuario. Ang santuario nasa kalagitnaan, 3 tribes sa silangan, sa kalunuran 3 tribes, sa south at sa north 3 tribes. Bakit sa gitna nila nilagay ang santuario? Kasi lahat ng nagkakasala sa kampamento mayroong solusyon. No? Lahat nilang kasalanan malilipat sa santuario sa pamamagitan ng inosenteng kahalili. Kapag mayroong magkakasala, maghila ka na ng tupa, dadalhin mo sa santuario. Ang tupa mamatay at ang dugo iwiwisik doon sa santuario.
Araw-araw, mayroong paglilingkod sa santuario. Araw-araw na nagkakasala, mapapatawad lamang sa pamamagitan ng tupa. Kasi itong tupa na mamatay para sa mga makasalanan, ito po yung simbolo sa anak ng Diyos na mamatay para sa ating kasalanan. Yun po ang ano. At kapag mamatay ang ating tagapagligtas, yung bangin na naghihiwalay dahil sa ating kasalanan, pwedeng makakatawid na tayo. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, mapapatawad ang ating kasalanan. Anong ibig sabihin? Yung bangin ng kasalanan, ginawa ng Diyos ng tulay. At sino ang ating tulay? Ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, gumaling tayo. Ganon ang ano natin. Kaya nga, ang ating kalagayan, sabi dito, no? Ang tao ay under death sentence sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Pero hindi natatapos dyan. Mayroong kadugtong. Nang namatay si Jesus Christ, yung sentence, mayroong kadugtong. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos o regalo na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, sino ang ating tagapagligtas? Si Jesus Christ. Kaya nga, ang kaligtasan, mga kapatid, ito po ay regalo ng Diyos. Ito po ay tinatawag na biyaya. Regalo ng Diyos, bigay ng Diyos sa taong di karapat-dapat. Karapat-dapat ba tayo sa kaligtasan? Hindi. No? Kaya nga, ano ang kaloob na walang bayad sa kaligtasan para sa tao? No? At pag ating babasahin ang Epeso 8 hanggang 9, ito yung nakasulat, mga kapatid. No? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y regalo ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Sa biyaya tayo nangaligtas. Sino ang biyaya? Ano itong biyaya? Si Jesus Christ po yun. Si Jesus ang ating tagapagligtas. No? At tatanggapin natin itong tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Na? Sa 9, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmamalaki. Kaya ulitin natin, ang kaligtasan ay biyaya. At alam niyo, bago si Jesus bumaba sa ating planeta, na? Sabi niya dito, but the Son of God proposed to come to this earth to pay the penalty of sin, and does not only to redeem man, but to recover the dominion forfeited. I-recover niya yung dominion na nawala. Kasi nung nagkakasala si Adan, mayroon pa ba siyang pamamahala sa planeta? Si Adan pa ba ang nagmamay-ari nung siya nagkakasala? Hindi na. Sino nang nagmamay-ari sa lupang ito? Si Satanas na. No? Kaya nga, nung pumasok ang kasalanan, ay ang decision ng Panginoon, He proposed to come to this earth to pay the penalty. Sabi niya, babayaran ko. Kaya nga yun yung tinatawag na redemption plan. I-redeem ko ang tao na nagkakasala. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ako ang magbabayad. No? At ibabalik niya yung nawala na dominion. Yung dominion na naagaw, kukunin niya uli. Kaya nga, alam niyo nung nagkakasala ang tao, mga kapatid, anong nawawala sa atin? Yung freedom of choice. Wala na yon. May freedom of choice pa ba nung nagkakasala tayo? Mayroon pa ba tayong freedom na maliligtas pa? Wala na. Pero kailan lang nababalik ang ating freedom? Nung bumaba ang ating Panginoon, saka na ang tao na ibalik ang freedom of choice. May freedom, wala na tayong freedom of choice. Doom, destruction, and death nung nagkakasala ang tao. Pero nung nag-step down ang ating Panginoon para iligtas yung tao, na ibalik hindi lang ang dominion ng tao, pati ang freedom of choice. Nakukuha ninyo, mga kapatid? Kaya nga, ganun talaga. Kaya
Dito yung, at paano natin tatanggapin itong regalo? Ganito mga kapatid, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, yun yung John 3:16, madali nating gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya hindi siya mapahamak. Ang kaligtasan ba mga kapatid ay anong tawag sa kaligtasan? Yung kondisyonal ba ang kaligtasan o hindi? Tatanungin ko kayo. Ang kaligtasan, ito bang regalo ng Panginoon sa kaligtasan kondisyonal o hindi? No? Sinong magsasabi na hindi? Sinong magsasabi na kondisyonal? No? Kondisyonal po ito mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ang maliligtas lang, bibigyan ng buhay na walang hanggang, yung mananampalataya lang. No? Pag hindi ka mananampalataya, no, mayroong kondisyon yan. Mamaya ating pag-aralan yan. Kasi ang hindi upang ang sino mang sumasampalataya, hindi mapahamak kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, kung hindi mananampalataya, magkakaroon ba siya ng buhay? No? Mamaya atin yung sasagutin mga kapatid. At yung sa rescue operation ng Panginoon at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So saan ang gagaling si Jesus? Bago siya bumaba dito sa lupa, galing siya sa langit. Nagdesisyon siyang bumaba sa lupa, sinabi ng Diyos, sambahin siya sa lahat ng mga anghel. Ang hindi Diyos mga kapatid, hindi pwedeng sambahin. Pero sinabi ng Ama, sambahin ninyo siya bago siya pumasok sa tiyan ni Maria sa pamamagitan ng lalang ng banal na Espiritu Santo. At nang ipinanganak si Jesus, anong sabi ng mga anghel? Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang Panginoon diyan, capital letter. Referring to God. No? Kaya ang ating tagapagligtas ay anak ng Diyos. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa English, He will save His people from their sin. Ang pagkasabi, He will save His people in their sin, mayroong pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba nila? Pag ililigtas mula sa kanilang kasalanan, iiwanan natin ang kasalanan bago matanggap ang kaligtasan, di ba? Pag ililigtas ka ni Kristo, dapat iiwanan mo na ang kasalanan, di ba? Hindi po pwede na ligtas, mananatili ka sa kasalanan, di ba? Hindi sinabi. Kaya nga sabi dito, He will save His people from their sin. Kaya tulad sila ng naalipin sa Egypt, magiging malaya lang sila sa Egypt kapag iiwanan nila ang Egypt. Maglalakbay sila papuntang promised land. Ganon ang larawan ng kaligtasan. Hindi mananatili sa kasalanan. Sapagkat, sabi niya dito, ibinigay ko sa inyo ngayon, una sa lahat, ang akin namang tinatanggap na si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan. Anong dahilan kung bakit si Kristo namatay? Dahil sa ating kasalanan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan na sa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsisigaling tayo. The more na siya mahihirapan, the more na siya maghihirap, ang mga makasalanan gumaling. Tayo ang gumaling. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, bawat paghihirap ng ating Panginoon ang nawawala, na diminish ang lahat ng ating mga kasamaan. Na? Tayong lahat gaya ng tupang naligaw, tayong
ay tumungo sa bawat kanya-kanyang sariling daan, ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ilan ang niligtas ng Panginoon? Tayong lahat. Yun yung sinasabi ng Biblia. Sa Roma 5:18, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ikapagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap. Ano yung ibig sabihin ng ikaaring ganap? Kapatawaran ng kasalatan. Sa pamamagitan sa gawa ng pagtubos ng ating Panginoon, lahat nating kasalanan mapatawad. Upang kung paano ang kung paano ang kasalanan maghari sa ikamamatay, gayon din naman ang biyaya makapaghari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Anong pagkakaiba dito? Nung si Adan nagkakasala, lahat nagiging makasalanan. Pero nung dumating ang ikalawang Adan, lahat nagiging matuwid. No? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang mga tao makakalaya mula sa kasalanan. Magiging matuwid dahil sa kanyang sakripisyo. Kaya sa Biblia, mga kapatid, ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Mayroon pa bang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus Christ? Wala na. Kaya nga sa Gawa 4:12, sa kanino mang iba walang kaligtasan. No? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaliligtas. Mayroon pa bang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus Christ? Paano yung mga kinanonize nilang mga santo? Pwede kaya yun magiging tagapagligtas? No? Ilang Pilipino na ginawa nilang santo? No? Si Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, at mayroon pang ginawa ngayong babae na 12 years old ata yun. Ginawa na naman nilang santo na pwede ka na manalangin. Hindi po yun totoo, mga kapatid. Sa Bible, sabi niya dito, sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Kahit si Mary, hindi po tagapagligtas si Mary. No? O, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating magiging tagapagligtas. Kasi, ang tagapagligtas, ito yung kanyang role. No? Ang role ng tagapagligtas sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Anong ibig sabihin? Kapag ang isang mamamagitan sa Diyos at tao, dalawa ang kaniyang ay entity. Siya po'y Diyos at at the same time, siya po'y tao para magiging tagapamagitan. Hindi po siya pwedeng mamagitan sa Diyos kung hindi siya Diyos. Hindi din po siya pwedeng mamagitan sa tao kung hindi siya tao. Itong dalawa, kinuha ng ating Panginoon. No? Kaya nga sabi dito, may isa lang tagapamagitan tayo. Kung walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kung si Mary mamagitan, hindi po siya Diyos, hindi po siya pwedeng magiging tagapamagitan. Nakukuha ninyo mga kapatid? No? Kaya yun yung role ng mediator. Kaya dual ang kanyang entity. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya mayroong kwento sa Japan. Mayroong isang magsasaka doon sa itaas ng bundok. Tapos, sa baba, ang dagat. Nakikita ng mga nagtatrabaho doon sa bundok na ang tsunami parating. Pero mayroong mga magsasaka doon sa palayan nagtatrabaho sa kanilang palayan. Alam niyo yung nag-aani doon sa labas, sa taas, para mailigtas nila yung mga tao, sinunog nila yung palayan nila. Para ang mga tao sa baba makakuha ng atensyon at makikinig sa nasa taas. Nung nang sinunog yung palay, lahat ng mga tao nakatingin. Sabi niya, hali kayo dito, tulungan ninyo kami. Pero ang layunin lang nila, iniligtas. No? Pero nung nakita ng mga tao na parating yung tsunami habang sila nagtatakbo, nakikita ng isang tao ang bahay ng langgam sa isang puno ng niyog.
Alam niyo yung ginawa ng tao, sinira niya yung bahay ng langgam. Sabi niya, akyat kayo sa taas ng langgam o sa taas ng niyog para maligtas kayo sa tsunami. Pero alam niyo yung langgam, yung sinira niya yung bahay, kinagat siya ng mga langgam. Anong sabi ng tao? Maliban lang kung ako na tao magiging langgam, kaya ko kayong iligtas. Alam niyo, ganun ang ginagawa ng Panginoon. Para mailigtas niya ang tao na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, kukunin niya ang pagiging tao. Ba? Ginawa ito ng ating Panginoon. No? Kaya ganun yung kanyang kalagayan. At maliban kung hindi siya magiging tao, hindi niya maabot na mailigtas niya tayo. Walang ibang paraan. Kaya yun yung plano ng Diyos sa kaligtasan. Kaya nga sabi niya dito, sinasabi niya sa kanya, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi paruroon sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Sino lang ang magdala sa atin sa Diyos? Si Jesus lang. Kaya nga, kung gusto ninyong maligtas, hindi po ito sa pagpasok ninyo sa simbahang ito. Kung gusto ninyong maligtas, tanggapin ninyo ang ating tagapagligtas. At ito yung tahanan, ito yung iglesia ng niligtas ng Panginoon. No? Siya ang ating tagapagligtas. No? Anong bahagi ng tao sa kaligtasan? Dito, yun yung bahagi ng Diyos sa kaligtasan. Nag-provide siya ng Savior. Ngayon, atin namang pag-aralan, dito tayo sa ikalawa. No? Ano naman ang bahagi ng tao sa kaligtasan? Mayroon ba tayong bahagi? Sa kaligtasan? Mayroong mga nagsasabi ay walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Pero nang pinag-aralan ko ang mga talata sa Biblia, mayroong konti. Konti lang. Ano ang bahagi ng tao, mga kapatid? Itong una. Mababasa natin sa Roma 3:23. Anong gagawin natin para tayo maligtas? Aaminin natin na tayo'y nagkakasala. Diba? Mayroong doong dalawang pinako doon sa cross nung napako ang Panginoon. Anong sabi nung isa? Kung ikaw anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Pero ano yung sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot? Tayong lahat ay pinarusahan at ito'y nararapat sa atin. Pero siya walang kasalanan. Tapos lumingon siya sa Panginoon. Panginoon, alalahanin mo ako kapag ika'y maghahari na. Anong dahilan kung bakit naligtas yung tao? Inamin niya na siya po'y isang makasalanan. Ito yung ating bahagi, mga kapatid. Ang bahagi natin para maligtas, huwag na tayong mag-justify. Aaminin natin sa harapan ng Diyos na tayo po'y isang makasalanan. Kahabagan tayo ng Panginoon. Kaya sa anong sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung ating problema. Kaya aminin natin. Ikalawa, mga kapatid, tayo po'y mananampalataya. Anong sabi sa John 3:16? Ang sumasampalataya hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? For example, pag hindi mananampalataya, ito yung sinabi ko sa inyo. Di ba? John 3:16 yan. Pag hindi mananampalataya, ito yung dalawang talata. Ang sumasampalataya sa Kanya, hindi hahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na. Pag hindi pala mananampalataya ang tao doon sa sakripisyo ng Panginoon, hahatulan na tayo na hindi tayo ligtas. Sa 36, ang sumasampalataya sa anak, may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kung di ang puot sumasa kanya. Kondisyonan po yan, mga kapatid. Kung hindi tayo mananampalataya, ito yung ating bahagi. Mananampalataya tayo sa tagapagligtas. Mananalig tayo, magtitiwala tayo, kasi siya lang ang ating kaligtasan. Ikatatlo, mga kapatid, na bahagi natin, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. No? Hindi lang natin siya pananampalatayanan, kundi ating tanggapin. Saan natin mababasa, mga kapatid? Sa Juan 1:12. Datapwat ang lahat na sa Kanya'y nagsisitanggap.
no, kailangan natin siyang tanggapin, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Kung hindi natin tanggapin, magiging anak ba tayo ng Diyos? Hindi. Tanggapin natin ang ating tagapagligtas. Kasi kung hindi natin siya tanggapin, dapat patatahanin natin sa ating buhay. No? Panginoon, tanggapin kita na aking tagapagligtas. At sabi niya dito, pinagkalooban sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ika-4, mga kapatid, ano pa masunod natin gagawin pagkatapos natin siyang tanggapin? Magsisisi sa ating mga kasalanan. Ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Mayroong sulat si Apostol Pedro sa Gawa 3:19. Kaya nga magsisisi kayo, magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, at kung magkagayoy magsisidating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Ang pagsisisi, ito po'y mapagbalik loob. Ang pagsisisi, tumalikod tayo, ang kasalanan, tumalikod tayo. Pero kapag tayo magsisisi, dati ang tinilikuran natin ay atin ang haharapin. Magbalik loob tayo sa Diyos. Iiwanan na natin ang kasalanan. Yung dahilan sa paghiwalay natin, kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos, iiwanan natin lahat yon. Talikuran na natin ang kasalanan. Dati, ang Diyos ang ating tinalikuran. Ngayon, kasalanan na ang talikuran. Yun pong ibig sabihin sa pagsisisi. No? Turning about. Tapos, ikalima, mga kapatid, ikukumpisal natin sa Diyos ang lahat nating kasalanan. Ano man uri ang kasalanan na ating nagagawa, alam natin yan sapagkat tayo mismo ang gumawa. At atin yung ikukumpisal sa Diyos. Specific kung ano ang ating kasalanan na nagawa. Ikukumpisal natin sa Diyos. Saan natin mababasa? Ito, 1 Juan 1:9, kung ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na patatawarin ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi lang niya tayo patatawarin, mga kapatid, lilinisin pa niya ang lahat nating kalikuan kapag ipahayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. No? Napapansin ninyo si Sakeo. Si Sakeo ay isang tax collector, talagang mandaraya. No, yumaman din siya ng sobra sa kanyang trabaho bilang tax collector. Pero alam ninyo, nung parating si Jesus sa Jericho, inaabangan ni Sakeo. Kasi si John the Baptist nangangaral, magsisisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Natatakot si Sakeo. Umakyat siya doon sa sycamore tree. Inaabangan niya na si Jesus parating, dadaan sa Jericho. Pero alam niyo, nung dumaan na si Jesus sa ilalim ng puno kung saan si Sakeo, anong sabi ni Jesus? Sakeo, bumaba ka sapagkat ako'y pupunta sa bahay mo. Sa English, maganda yung pagkasabi. Sakeo, you must haste to come down, for I must go to your house today. Anong ibig sa English? Sakeo, magmamadali kang bumaba sa iyong kinalalagyan, sapagkat ako'y pupunta sa bahay mo. Bumaba si Sakeo, pumunta si Jesus sa kanyang bahay. Pero alam niyo, sabi ni Sakeo, Panginoon, kung ako'y nagkakasala, no, sa pandaraya, ibabalik ko ito 4 times. Bakit binanggit yun ni Sakeo? Kasi yun yung sinasabi sa Deuteronomy. Kapag ikaw ay nagkasala sa pagnanakaw, pag isasauli mo yun 4 times. Anong ibig sabihin? Nagsisisi si Sakeo sa kanyang kasalanan. No? At sabi ni Sakeo, at ang kalahati ng aking pag-aari ibibigay ko sa mga mahihirap. Anong sabi ni Jesus? Ang kaligtasan dumating sa tahanang ito sapagkat ang taong ito binhi din ni Abraham. No? Sa sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages, nang umakyat daw si Sakeo sa puno, ay ang kasalanan ang antas ng kasalanan na kanyang narating, napakataas na. At nang dumating si Jesus sa daan ng Jericho, ang sigaw ni Jesus kay Sakeo, Sakeo, magmamadali kang bumaba, kasi ako'y pupunta sa bahay mo.
Nang pumunta si Jesus sa bahay ni Zaccheo, binago niya ang kanyang buhay. At anong sabi ni Jesus? Ang kaligtasan dumating sa tahanang ito. Paano magkakaroon ng kaligtasan? Paano natin ang kaligtasan natin maranasan? Kapag babaguhin natin ang anyo ng ating buhay mula sa pagiging makasalanan. No? Itutuwid na natin ito, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. At diyan magpasimula ang kasalanan na sinasabi ng Panginoon. Kailangan nating ikukumpisal ang lahat nating mga kasalanan sa Diyos. Huli, mga kapatid, ito yung panghuli, ay tayo po'y magpabautismo. Ang bautismo, mga kapatid, ito po'y pampublikong seremonya. No? Parang kasal ba? No? Nung kayong mga mag-asawa, nung nangligaw ang inyong asawa sa inyo, ay nang sinagot ninyo, mag-asawa na ba kayo? Di ba? Hindi. Kailan lang kayo nagiging mag-asawa? Nang kayo'y kinasal. Nung ako nangangaral sa inyo, kayo nakaupo dyan, naintindihan ninyo ang kaligtasan, ibig bang sabihin, anak na ba kayo ng Diyos ngayon? Hindi pa. Kailan kayo magiging anak? Kapag ikakasal kayo sa Diyos. At ang bautismo, mga kapatid, ay ang ating pagpapakasal po ito sa Diyos. Ito po'y tinatawag na kapanganakan natin muli sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po ang bautismo. Kaya nga, itong 6 na hakbang, ito po, nakapapaloob po ito sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Kaya pagbabasahin ninyo yung Marcos 16, 15 at 16, at magsiyaon kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat na kinapal. Ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. At ngunit ang hindi sumasampalataya, parusahan. Kasi ang bautismo, mga kapatid, ito po yung paghugas, seremonya po ito ng paghugas sa kasalanan. No? Ito po yung ating pagpapakasal sa Panginoon, katulad po siya ng kasal. Nang narinig nga ito ng mga alagad, no? Nang narinig nga ito ng karamihan ng mga tao, nasaktan ang kanilang puso at sinasabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? No? Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Kasi pagkatapos sa inyong bautismo, saka na ninyo matanggap ang kasunod na regalo. Lahat ng magpabautismo, bibigyan pa niya ng isa pang kaloob. Ano yung kaloob na ibibigay niya sa araw ng inyong bautismo? Espiritu Santo. Ito pong ikatlong persona na ibibigay ng Diyos. At alam ninyo, kung wala ang Espiritu Santo, hindi po ninyo kayang susundin utos ng Diyos. Kasi pagkatapos sa inyong bautismo, susunod na kayo sa utos ng Diyos. At kung wala yung banal na Espiritu, hindi po ninyo kayang baguhin ang inyong sarili. Kaya nga ibibigay niya, hindi sapat na tinanggap natin si Jesus, ibibigay pa niya ang ikatatlong presensya ng Diyusan, ang Holy Spirit. Kaya nga, ang kaligtasan, mga kapatid, mayroon pong 3 hakbang. Sa English, tinatawag po ito na, itong 3, tinatawag na justification, sanctification, at saka glorification. Saan po natin yan mababasa, mga kapatid? Na 3 hakbang ang kaligtasan. Dito sa 2 Korinto 1, versikulo 10, na siya sa amin nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan namang magliligtas pa sa amin. Ilang pagliligtas ang binabanggit? Nagliligtas sa lubhang malaking kamatayan, no? At nagliligtas pa uli, at siya naming inaasahan na magliligtas pa sa amin. 3, di ba? 3 pagliligtas ang gagawin ng Diyos. At alam ninyo, itong pinag-aralan natin ngayon, ito yung first step sa kaligtasan. No? Ito yung unang hakbang. Pagkatapos ninyong mabautismuhan, may hakbang kayo sa 2 pang hakbang. Mamumuhay tayong banal. Yun po yung tinatawag na sanctification. No? Yun yung pagsunod natin sa kautusan hanggang pagdating ng Panginoon.
Kasi kung hindi tayo sumunod sa kautusan, magkakasala tayo ulit. Ito yung formula sa kaligtasan. Ito ang simpleng formula, no? Sa kaligtasan, yung justification yan. Yung S, yun yung sanctification, no? Kapag iano mo yung dalawa, no? Justification plus sanctification, ay ano kasunod? Glorification. Saka na tayo mag-glorify kapag pagdating ng Panginoon, saka na natin mano yung immortality. At itong justification, tinatawag ko ito sa Bible na imputed righteousness. Ang kanyang sakripisyo doon sa cross, pagtanggapin mo si Jesus Christ, ibibilang niya na ang kanyang sakripisyo ay nabayaran na ang iyong kasalanan. No? Pagtanggapin mo si Jesus Christ, yung sakripisyo niya ay tinanggap mo yung kanyang kabayaran. Kaya mapapatawad yung iyong kasalanan. Yung itinatawag na mag-aaring ganap. Kapag tatanggapin mo si Jesus Christ, mayroon ka ng title. Ano yung title? Hindi ka na makasalanan kung di matuwid ka na. Anak ka na ng Diyos. No? Maranasan mo yung kapatawaran ng kasalanan by accepting Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng bautismo. No? At dyan sa iyong bautismo, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Anong ibig sabihin? Kapag titingnan ka ng God the Father, ikaw ay anak na niya. Na dati ikaw ay makasalanan. Nakukuha ninyo mga kapatid? Yan yung justification. At saan natin yan mababasa? Sa Efeso 8, 2:8 at saka 9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag mapuri. Now, dito tayo sa ikalawang hakbang sa kaligtasan. Anong tawag? Sanctification. Kanina, title. Ito ngayon, tinatawag naman itong imparted righteousness. No? Si Jesus, pagkatapos sa ating bautismo, patuloy siyang mamamagitan sa atin. Kasi pari, siya ang ating pari sa langit. Kapag tayo magkakasala, huwag kang ma-discourage. No? Kasi yung dugo ni Jesus Christ, patuloy niyang ibibigay doon sa mga mahihina. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin, kapag ipapanganak ang isang tao, marunong na ba siya maglakad? Right? Makakatayo na ba ang isang bata kapag siya ipinanganak? Hindi. Lahat ng ipinanganak kay Kristo, mahina pa sila sa paglakad. Hindi, di ba, ang bata kailangan alagaan. Ito po yung responsibilidad ng Iglesia. Pagkatapos mayroong babautismuhan, mahihina pa rin yun. Kapag magkakasala sila, maraming madi-discourage, maraming na-backslide. No? Kaya yun yung, ay ang ating Panginoon, pagkatapos ng inyong bautismo, hindi ibig sabihin, hindi na kayo magkakasala. Mayroong magkakasala pa rin kayo kasi mga bata pa kayo sa pananampalataya at ang kanyang katuwiran patuloy pa rin niyang ibibigay. Paano ito mangyayari, Brother John? Kapag kayo magkakasala, aaminin ninyo uli ang inyong kasalanan. Lubod kayo kaagad kapag kayo magkakasala. Humingi kayo ng kapatawaran. At sa paghingi ninyo ng kapatawaran, ang dugo ng ating Panginoon, kasi mamamagitan ng Diyos sa atin, lilinisin niya tayo. Ang tawag niyan sa Revelation, yung mga nilabhan nila ang kanilang damit sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Kasi magtatagumpay lang tayo sa kasalanan kapag patuloy nating labhan ang ating pagkatao sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At dito tayo mabubuhay sa pagpakabanal. At ang pagpakabanal, hindi po ito mangyayari sa isang araw, isang linggo, isang buwan, o isang taon. Ang pagpakabanal, lifetime, mga kapatid. Habang tayo buhay, ay pagsisikapan natin ang kabanalan. Ito yung sanctification, mga kapatid. Itong dalawang talata, ito po ay justification. Yung 8 at saka 9, wala po tayong gawa. Pero sa verse 10, mayroon na tayong gawa. Ito na yung pagsunod sa kautusan. Ang ibang mga religion, dito lang ang kanilang babasahin. Hindi na nila babasahin yung verse 10. Itong verse 10, ito yung pagpakabanal. Anong sabi niya dito? Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting
gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nung tinanggap ni Sakeo ang kaligtasan, gumawa na siya ng mabuti. No? Pag tayo po'y ligtas na mga kapatid, gagawin na tayo. Kasi gusto ng Panginoon. No? Pero sino ang gumawa sa ating katuwiran? Ang Panginoon pa rin. Kasi kung wala si Jesus, wala tayong magagawa. Sapagkat tayo'y Kanyang gawa. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Nung isinilang tayo sa kaharian ng Diyos, isinilang tayo para gumawa na ng mabuti. Hindi na ang kasalanan. Nakukuha ninyo? Yun ang kaligtasan, mga kapatid. At yun yung pagpakabanal. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na tuparin, pagkatapos ninyong mabautismuhan, anong inyong gagawin? Tuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag gagawin ninyo ito, natuparin natin ang utos, walang dungis, walang kapintasan, no? Pagdating ng Panginoon, 100% sa lubungin natin ng Panginoon. No? Kaya nga, kung mayroong magkakasala, kumpisal ka agad. At ano mga kapatid, mayroong sulat si Ellen G. White na bawat kasalanan na mapanagumpayan natin, dadagdagan ng Panginoon ang ating lakas. No? Kung tayo man ay bumagsak, no? Huwag kang mananatili na isang bagsak. Tumayo ka uli. Ang dugo ng Panginoon available uli para sa atin. Lilinisin niya uli tayo. Pero wag namang sadyain mo yung uulitin. Ibang ano na yan, usapan kung paulit-ulit mo nang gagawin ang kasalanan. Mayroon dig talata na yan na wala nang mamagitan. No? Kaya nga mapapansin ninyo yung kaya nga ang mga banal na Iglesia ng Panginoon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ang mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Ang mga banal ang sasalubong sa Panginoon kapag siya darating. Pero ano ang ginawa ng mga banal? Nagsisitupad sila sa utos ng Diyos at mayroong pananampalataya ni Jesus. At ano kasunod na kapag sa kaligtasan, ito po yung glorification. Kapag dumating ang Panginoon, na-comply natin ang justification at sanctification, mga kapatid, kapag dumating ang Panginoon, sasalubong tayo. At yun yung matupad yung sa Isaiah 25:9. Ito ang aming Diyos. Hinihintay natin siya. Siya ay pumapalit. Kilala siya ng kanyang mga kilala siya ng kanyang mga anak. Kilala siya na sila ang Diyos na kanilang hinihintay. At bibihisan na tayo ng walang kamatayan. At sila yung mga tao na papasok sa kaharian ng Diyos. Sila yung mga taong karapat-dapat. Kaya nga, bago tayo makapasok sa langit, magtatagumpay muna tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Sa Bible, mga kapatid, tatlo yan ang kaligtasan, hindi natatapos doon sa bautismo. Saan natin mababasa na tatlong hakbang ang kaligtasan? Kanina, sa New Testament. Dito, tatlo pa rin yan, mga kapatid. Dito, sabi niya, sa Awit 119:41, padatingin ko rin sa akin ang kagandahan ko, O Panginoon, sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Papapansin ninyo, padatingin ang iyong kagandahang loob sa makatuwid. Ang kagandahang loob, ito yung kanyang kaligtasan na ino-offer. Sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Sabi niyo, sa 41 yung ating binabasa sa 44, gayon ko susundin ang iyong pautusan palagi magpakailanman. Anong ibig sabihin? Sa 41, nangungusap si David na padatingin mo ako sa iyong kagandahang loob, ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Gusto ni David na maliligtas. At pagkatapos niyang niligtas, anong gagawin ni David? Gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi. Ang mga niligtas ng Diyos, ano ang kanilang kalagayan? Masunurin sa kautusan. Bakit kailangan nilang susundin ang kautusan? Para sila hindi na magkakasala ulit. Kasi ang paglabag sa kautusan, ano yon? Kasalanan.
Nakukuha ninyo? Nagsisisi na tayo sa kasalanan, no? Ang pagsunod natin sa utos, ito po yung ating proteksyon na hindi tayo magkasala. Kaya bukas ating pag-aralan ang kautusan. At sa 47, anong nagiging resulta ng sinunod natin ang kautusan? Sa 47, at ako'y naaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Kapag susundin natin ang kautusan, matutunan nating mahalin. Kaya anong sabi ni Jesus? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Anong magiging resulta? Magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. No? Siya ang ating Diyos, tayo ay kanyang bayan. Ang bayan ng Diyos sumusunod sa kanyang kautusan. No? Naintindihan ninyo mga kapatid? Kaya, ano ang layunin? Ano ang purpose ng kaligtasan? What is salvation all about? Ang salvation, mga kapatid, ay restoration. Ibabalik tayo ng Diyos sa dati nating larawan, na kalarawan ng Diyos. No? At yun po ang kaligtasan. Kung hindi tayo magiging banal, hindi mababalik ang larawan ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya, ganyan kahalaga mga kapatid, ang ano. Kaya nga, sabi dito sa Marcos 16, nabasa ko na sa inyo, ipapangaral ang Ebanghelyo, ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. No? Ganun kahalaga mga kapatid ang kaligtasan. At kaya nga sabi dito sa Gawa 22:16, sabi ni Apostol Pablo, at ngayon, bakit kayo tumitigil? Magtindig ka, ikaw ay magpabautismo. Hugasan mo ang iyong kasalanan. At kapag magpabautismo tayo, sino ang maghugas sa ating kasalanan? Ang Diyos. At ito yung ating kapanganakan sa Panginoon. No? Magiging ready tayo sa kaligtasan. At napapansin ninyo, nung si Jesus ay nabautismuhan, mayroon pong tatlong pangyayari. Sa baptism ni Jesus. Una, nagbukas ang mga langit. Ikalawa, bumaba ang banal na Espiritu Santo. Tapos may tinig sa langit. Ano yung tinig sa langit? Ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan. Anong ibig sabihin? Sa bawat magpabautismo, dati sarado ang langit. Pero kapag tayo mabautismuhan na katulad sa baptism ni Jesus, bubuksan ng Diyos ang kalangitan. Pangalawa, ibibigay niya ang Holy Spirit sa lahat na mabautismuhan. Tapos ikatatlo mga kapatid, mayroong tinig. Ito ang sinisinta kong anak. Bakit? Isusulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Hindi po ordinaryo yung bautismo mga kapatid. Yun yung panahon na isusulat ng kalangitan ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. No? Kailan ba masusulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay? Sa araw ng inyong bautismo, mga kapatid. Kaya yun yung at dito natatapos ang ating pag-aaral. Bukas, ating pag-aaral ang buong larawan ng kautusan. Kasi pagkatapos ninyong maligtas, magiging masunurin tayo sa kautusan. At maraming salamat sa inyong pagtunghay. Alam kong naintindihan na ninyo ang kaligtasan. At ito din ang plano ng Diyos sa bawat isa sa inyo, na kayo po'y ililigtas ng Panginoon mula sa kasalanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sige. Sama-sama po kayo para po sa ating theme song.
Kindly searching every day in quest of something new, but I have found a living way, the path of pleasure's true. I've discovered the way of gladness, I've discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness. There's a happiness without alloy. I've discovered the fount of blessings, I've discovered the living word. Just the greatest of all discoveries, when I found Jesus, my Lord. I found the pearl of grace, Christ, eternal lights of fair. 'Twas through the Savior's sacrifice I found this jewel rare. I've discovered the way of gladness, I've discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness. There's a happiness without alloy. I've discovered the fount of blessings, I've discovered the living word. Just the greatest of all discoveries, when I found Jesus, my Lord. Tayo po'y yumuko sa panalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat amang banal sa gabing ito. Panibago na namang katuruan at kaalaman ang aming natutunan. Salamat Ama sa inyong mga salita. Aming naunawaan ang plano sa kaligtasan, na bago pa ito ginawa ang sanlibutan, bago pa ginawa ang tao, nakalatag na ano ang magiging mangyayari sa aming tagapagligtas. At sa pamamagitan lamang ng aming Panginoon, ang makasalanan magiging matuwid sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa pamamagitan lamang ng Panginoon, malilinis ang aming kasamaan. At sa pamamagitan ng aming pagpapasakop sa Kanya, sa pamamagitan ng bautismo, ay magiging lubos kaming mga tagapagmana sa inyong pangakong buhay na walang hanggan. Sa gabing ito, Panginoon, muli naming pinapanalangin ang inyong pagpapala na inyong igagawad sa lahat. Nawa ang inyong kapayapaan, maranasan naming lahat, Panginoon, sa gabing ito. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po, Brother Jules, sa napakahalagang mensahe na ibinatawag po sa amin sa gabi ito. Salamat din po sa lahat po ng umaten, lalo sa ating po mga visitors. Muli po natin kayong iniimbitahan bukas, sapagkat bukas ay isa naman po napakaganda o maganda ngayon ay maganda rin po ang ating bukas.